nalulungkot ako sa direksyon kasi parang yung tunay ng mga salary nag-umpisa sa mga DPWH officials, no? Yung kila Bryce Hernandez, kila Henry Alcantara, hanggang kay Bernardo. Ang tunay naman na salary po dito, sino ba nagsimula ng mga modus dito? Sino ba nagbebenta ng mga proyekto? Sino ba yung may parking? Sino ba yung may mga legislator na contractor? Hindi naman po sa Senado yun. Sa House po yun, sila Saldico po nagsimula. At mukhang na nalilihis ang direksyon, mukhang iniisa-isa yung senador, parang natatakpan yung mga tunay na salary kasi dapat malaman natin dahil sila nagsimula ng modus na ito. Isang magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Ako po si Josh Vlog. Rekta kagad tayo mga kababayan. Itong mapapanood nyo pong video ngayon mga kababayan ay ang pag-amin ni Senator JB Ejercito sa mga sinasabi o napapanood natin, nababasa natin na ang mga senador sa 19th Congress ay nagkaroon ng insertion mga kababayan. At dito sa bidyong ito mga kababayan, mapapanood nyo rin ang pag-amin ni Senator JB Ejercito mga kababayan. Nabanggit niya rito mga kababayan na gusto niyang gusto niyang umalis sa majority mga kababayan. Yan ang mga aabangan po natin dito. At ito pong bidyong ito ay hinalaw po natin sa 2x2 sa programa ni Katunying at ni Ka Jerry Baha. At ito ay sa himpilang DCRH mga kababayan. Bueno, hindi na natin patatagalin. Sama-sama nating panoorin ang bidyong ito. Sabi natin, Senator JB Ejercito. Senator JB, magandang morning! Ay, magandang umaga, Katunying at Jerry, magandang umaga sa iyo at sa ating mga kababayan. Pumayat kayo Senator JB, hindi na kayo kumakain ng empanada ha? Bumibili na lang, binibigyan na lang natin sa mga tinutulungan na lang natin yung ating empanadaan dito. Sa kanya, hindi, banggitin nga natin sa San Juan yan sa San Juan, sa Barangay Pedro Cusi, Aling Norma, kasi talagang masarap siya, Katunying. Minsan nagdadala ko dyan, kaya lang Sabado pero madadala ko dyan ng weekday para sampulan mo nga kami, matikman namin yan. Pero pagkatapos mo magbisikleta, tsaka ka tumitira ng empanada. Oo nga. Nagbibisikleta papuntang Senado. Pero pahinga muna. Doctor's orders, tumatanda na gano'n. Senator JB, ano ba, tigil na ba talaga yung Blue Ribbon Committee hearing? Ano ba ang guidance sa inyo? Ang sabi, dapat itong Huwebes mag-schedule dapat kahapon pero hindi natuloy. Pero sabi ni Senator Lacson, may mga bagong developments, no? So, I think magkakaroon pa ng isa. Pero ang sa amin kasi, ako personally, ang nagsabi kami sa kanya na sa leadership, kay Senate President Tito Soto, na siguro maganda ito after na i-wind up na natin kasi napaka-awkward no na we are investigating ourselves no involved yung mga kasama natin sa house ganun din po. Mas maganda i-turn over na to sa ICI. Tsaka nakakalungkot dito Katunying, I have to be Jerry no na I have to be honest doon. Nalulungkot ako sa direksyon kasi parang yung tunay ng mga salary nag-umpisa sa mga DPWH officials, no? Yung kila Bryce Hernandez, kila Henry Alcantara, hanggang kay Bernardo. Ang tunay naman na salary po dito, sino ba nagsimula ng mga modus dito? Sino ba nagbebenta ng mga proyekto? Sino ba yung may parking? Sino ba yung may mga legislator na contractor? Hindi naman po sa Senado yun. Sa House po yun, sila Saldico po nagsimula. At mukhang na nalilihis ang direksyon, mukhang iniisa-isa yung senador, parang natatakpan yung mga tunay na salary kasi dapat malaman natin dahil sila nagsimula ng modus na ito. Kaya lang, Senator JV, si Senator Ping mismo ang nagsabi na almost all senators ang merong insertions
At may halaga pa nasa mahigit 100 billion daw yung pesos, yung insertions ng mga senador. Almost all. Sino kaya yung walang insertion sa inyong mga senador? Tingin ko all. Huwag din niyang sabing almost all. Tingin ko all. Kasi, talaga? alam niyo, yung insertion, hindi po masama yan. Ngayon na lang po napasama yan. The amendments is part of our job as legislators. Kaya nga po kami, after may pasay National Expenditure Program o yung President's Budget, dumadaan po ng Kongreso yan. No? Kaya ho kami nagbabudget hearings para mapakinggan ang concerns ng bawat ahensya at departamento. At yung pong sinasabing insertions, ini-introduce namin yan yung amendments. Sabihin na natin amendments kasi ang sama na ng insertion no? We introduce amendments after the budget hearing, during the budget hearings or the deliberations, kapag yung mga ahensya, departamento na amin pong in-sponsor, in my case, DOTR po ako kahapon, nagsimula kami ng budget hearings, ang ina-aprobahan, meron silang proposed budget. No? Halimbawa, para sa kanilang mga proyekto, yung mga railway, mga airports, at iba pa. Pero ang inaaprubahan ng DBM through the National Expenditure Program, ito lamang. So, kung titignan mo, kulang na kulang. Kaya ang trabaho namin, ako bilang chairman, to introduce or to recommend yung pong amendment o insertion. Halimbawa po yung DOTR, no, yung pong railway system natin, yung Metro Manila Subway System, North-South Commuter Line. Bagamat yan po ay loan from Japan, from JICA, meron ho tayong government participation, yung GOP na tinatawag. Nabawasan po yan na dati na ilagay sa program funds. Tinulak natin na mailagay sa program funds at mapundot kasi po nagkaroon ng delays sa payment na nakakahiya. No? So, halimbawa, airport naman po, idagdag natin yung mga airports. Meron tayong mga bagong airport natin na gustong ma-develop para po sa turismo at ekonomiya, yung Mati Airport, yung Camiguin. Hindi rin po nakalagay po yan sa National Expenditure Program. Pagkatapos po nitong ating budget hearing, I will recommend to put amendments. Maglalagay ako ng 200 million, 300 million na may pagkukunan na iba. In other words, sa akin po, Katunying, hindi lahat ng amendment ay tainted as long as there is no post-enactment intervention. Ayun, tama kayo doon. Ayun, ang problema po yata kasi, Senator JB, ako sang-ayon ako sinabi nyo tungkulin ng mga mambabatas na mag-introduce ng amendment na may pupuntahan na tama, na magandang proyekto, etc. Kaya lang yung pagkakabitaw yata ni Senator Ping nung linggo sa interview, para bagang almost all senators. Nung pala, sabi nyo ngayon, all senators, ha? Sabi nyo, all. Namin kayo, all senators nung 19th Congress had insertions. Or amendments. Tama po. Sa tingin ko, halos lahat meron. No? Hindi. Tsaka sabi ko, dapat nasa pupunta sa tama. Tama po kayo, Katunying. Hindi. Sabi kasi ni Senator Ping, almost all. Pero sabi mo kanina, hindi almost all, kundi all. Senator JV. Ayun. Teka. Palagay ko po, kasi nag-attend naman lahat ng budget hearings. And ang siguro yung inaano niya, yung masama kasi, sa totoo lang, inabuso rin po talaga. Yung power of the purse, itong kaya nga po lumabas itong nakakalula sa totoo lang yung mga revelations nung lumabas yung mga ghost projects, yung mga substandard. Ang problema kasi ang narinig natin nagkaroon ng tara, nagkaroon ng parking fee. Tumaas ng hanggang 25%, 30%, talagang i-go-ghost na yun dahil hindi na ma-recover ng contractor at ng mga gumagawa. So, doon po nangyari yan. Yan po yung sinasabi nating masamang amendment. No? Actually, so, hindi lahat masama pero merong iilan na masama. Kaya lang, kumbaga, ang buong budget process, nasira na ang buong Kongreso, nasira na dahil sa kagagawan ng ilan. Kaya nga po, pagkapansin nyo kung Blue Ribbon Committee hearing, ang pinupuntirya ko yung kanila pong modus kung paano nila ginawa. After po ng DPWH, sigurado may proponent, yung pagpaparking, yung commitment na sinasabi nila, para ho makapag-introduce tayo ng mga safeguards para hindi na po ito maulit. Actually, yan nga ho yung madalas naming tinatalakay dito na yung sa ilalim ng sistema na kasi yung binago na ginawang line item budgeting,
may karapatan ngang mag-introduce ng mga projects ang mga lawmakers, congressmen and senators na sa paggawa pa lang ng budget. Kaya nga merong inilalaan, tinatawag na allocable para sa mga senators and congressmen. Pero total inamin nyo na yan at sinasabi naman namin talaga, Senator JV, na talagang nilalapitan kayo ng mga kababayan natin para sa mga projects sa kanilang lugar. Local government units, ikaw probinsya. ba, total inamin mo na kayo may mga insertions at amendments. Magkano, Senator JV? May kopya kasi ako dito eh. May kopya ako dito ng mga Meron ka ba? ng mga senador na may mga Anong taon yan, Gambachero? Ito, 2025. 2025. 2025. Binanggit na natin yung kay Senator Risa, itong mga nakaraan, kay Senator Tulfo, kay Senator Gatchalian. Win Gatchalian, meron. Si Senator JB kaya, magkano ba ang total ng iyong amendments this 2025? Alam mo, kasi ginagawa ho namin, ang ginagawa namin, kapag meron pong request, yung sa lahat ho ng amin pong sinasabing amendment o line item, request po yan sa local government, sa probinsya. Kasi po, alam mo, Bok Jerry, ako po ay nagmumotor. No? Pag umiikot po ako, pag binibisita ko na yung mga probinsya, dinadalaw ko na rin ho, halimbawa yung kanilang provincial hospitals o yung kanilang DOH hospitals, inaalam ko po yung kanilang pangangailangan. Ganun din po yung LGU. So, kapag sila po sumulat, ang ginagawa ho namin, forward po namin yan sa DOH or DPWH, kung ano yung government agency concerned. So, hindi na namin tinototal, basta ho, syempre, alam niyo, pag lumalapit sa amin, halimbawa, may pumunta sa opisina, naawa rin naman kami, galing probinsya nag-i-effort. So, we see to it na meron ho kaming endorsement letter doon sa kanila request, whether it's farm to market or kung farm to market, i-refer namin sa Department of Agriculture. Pag yung po mga roads o mga multipurpose building, i-refer ho namin yan sa DPWH. Kaya nga pag lumalapit ho ang mga local officials sa amin, sinasabi namin, budget season na ngayon, susubukan namin. So, hindi ito pangako, suntok sa buwan kung ano po yung aprubahan, ano po yung maisama, then pasalamat ho tayo. So, yun po, ang importante lang, walang post-enactment intervention. We only refer, basta wala kaming pakialam sa bidding, wala kaming pakialam sa contractor. Yun po ang importante. Meron po ba kayong flood control projects na kayo po ang nag-introduce na amendments o insertions? Ay, may mga nakalusot din ng iila nung hindi pa naman ito mainit. Siyempre, may nagre-request kung totoong lehitimo naman na request. At chinek naman po namin. Sa awa naman ng Diyos, meron sa Pandi, nasa 70% na pong natapos. Meron din sa Negros yata or somewhere na nagawa din naman po. Kasi hindi naman ho namin alam kung anong sitwasyon sa lugar nila. Request ho ito ng LGU officials. So, pino-forward ho namin. Pero mostly ang talagang ini-endorse namin multipurpose buildings and more advocacy kung health provincial hospital or rural health units, mas lalo namin ini-endorse po yun. Mas in line with my advocacy. Yung sumikat na District Engineering Office, yung first Bulacan District Engineering Office, meron bang sila ang nag-implement ng project ninyo? Ay, wala po. Sa awa ng Diyos, wala po akong naging project doon. I think sa ibang distrito nagkaroon ng isa, pero wala ho halos na wala akong na-endorse sa Bulacan, no? Dahil I think covered naman po yan. Hindi naman sinaano namin. Kumbaga, sabi natin, alam si Senator Joel, bagamat mainit siya, dahil probinsya niya ngayon yan, sa tingin ko ay siguro natural na aalagaan po niya yan, no? Kung hindi lang naging siguro mainit at kontrobersya, pero natural yun na meron senador na alagaan. Bawa si Senator Franklin Drilon, noong time niya Senate President, kung napunta kayo ng Iloilo, Katunying, Bok Jerry, napakaganda ng Iloilo ngayon, yung magandang highway, esplanade. Dahil po sa amendment at intervention po ni Senator Dilo, kumbaga, dapat may maiwan ka rin sa iyong mga lugar. So kami naman, may constituencies, syempre pag may nagre-request, we will forward to the agencies. Yun po, hindi yung kami mismo magdidikta na meron kaming pondo na sinasabi, no? Sa mga ako ang ginagawa ho namin sa opisina, we endorse to the proper agencies po. Sa mga projects ninyo na yon, Senator JB, meron bang ang gumagawa mga contractors na itong mga nababanggit, Diskaya,
Wawaw, Sims at kung ano-ano pa. Tsaka itong 15 yung top 15 contractors. Parang wala naman ako naalala na meron dahil hindi ako nakapaglagay sa Bulacan diyan sa notorious district ng first district engineering office ng Bulacan hindi kami nakapag-refer kasi kumbaga sabi ko wala namang lumapit sa amin na taga diyan. Meron yata isa sa Baliwag pero for implementation pa lang sa ngayon so na-hold na. At yung kumbaga siguro covered na sila, marami na silang nalapitan kaya hindi kami nakapag-endorse sa mga ahensya diyan lalo na sa first DEO ng Bulacan. Ito Senator JB, humahanap tayong lahat ng paraan para hindi na maulit ito. Pwede bang nakikita nyo ba yung direksyon na ang mga mambabatas ay hindi na mag-identify ng mga projects o hindi na wala nang i-allocate na amount sa mga mambabatas para mag-pinpoint ng mga projects? Sa akin wala problema po. Dati alam niyo nung nasa Congress ako, alam niyo may Countrywide Development Fund or PDAF, equally distributed para naman po lahat walang maiwan, Yan naman ang idea po noon. Ang sa akin po, kapag po national projects, yung mga in nature, dapat say ang Congress, siguro ang mga legislators for that matter. Kasi kaya nangyayari sa tingin ko, yan po sa, halimbawa, yung pagbabaha sa Bulacan, sa Pampanga, hindi humasol. Halimbawa, 350 billion po ang budget ng DPWH. Alam nyo, ang kailangan ho dyan para ma-solve, yung mga floodways, mga spillways, mga water impounding, malalaking proyekto po. Ang nangyayari, dahil sa laki ng budget, lahat po ng distrito ay gusto magkaroon ng flood control. Ayun. Nangyari, pinagati-hatian, nagpatsi-patsi po, kaya hindi masolve ang pagbabaha. Sa akin po, mas maganda siguro talaga yung akin pong minumungkahi, yung master plan, comprehensive master plan for infrastructure development, akin pong first final. Kung sinusunod ayon sa master plan, tingin ko maiiwasan ang itong mga ganitong modus na paghahati-hatian, at least yung project, kung ano po ang nasa master plan masusunod, magiging maayos at mababawasan yung mga anomalya. Ako po, alam niyo naman, nagpo-programa din kayo dito sa DCRH, kaya alam niyo, pagka sumesenyas yung technician, commercial, sinesenyasan na kami ngayon. Okay, Senator JB, dalawang tanong na lang. Nabanggit natin kanina, nagkakasundo naman tayo na yung insertion per se ay hindi naman masama. Nagkakasundo po tayo doon. Ngayon, nagiging masama pagka mayroong post-enactment na pakikialam. Tinuturo ng congressman o senador kung sinong kontraktor ang dapat na makakuha ng proyekto na ang pondo ay ibinagsak ng senador sa isang particular na lugar. Ngayon, kaya niyo po bang sabihin sa amin, Senator JB, na never, si Senator JB, Senator JB, dahil siya ang the good one, never nakialam sa pagpili ng kontraktor at never siyang tumanggap ng kahit na porsyento sa mga projects. Kaya niyo bang sabihin sa amin, sa sambayan ng Pilipino, especially sa mga nagtiwala at bumoto sa inyo? Ayo po, basta po, ako po, gaya na nabanggit ko, hindi naman ho natin pwedeng pabayaan yung LGUs, constituency. Kumbaga, meron tayo yung constituencies din at yung mga nakikita po natin. Aminado ko, we introduce amendments, pero ang ginagawa ko po, lalo na yung mga request from mga hospitals, mga provincial hospitals, mga local, mga governors, mayors, pag lumapit ito sa amin, ang ginagawa ho namin, ini-endorse ho namin to the proper agencies. At ang importante, wala ho tayo post-enactment intervention. Ibig sabihin, sa bidding pa lamang, sa pagpili ng contractor, ay hindi ho kami nakikialam. So sila na po ang may dyan. Ang may say at DPWH, ang Department of Agriculture o DOH. So wala po akong pakialam po dyan. Pwede po ba rin natin sabihin na walang pwedeng kumuha na, humingi o tumanggap ng porsyento kahit na hindi ka pa humingi, walang tumanggap ng porsyento sa sino man po, sa opisina ninyo, mula po sa mga kontraktor o kaya sa mga taga DPWH o anumang government agency, Senator?
Opo, in fact, sinasabi ko minsan kasi magawa lang yung proyekto, kayo gawin nyo na, 'di ba? Kaya wala naman kaming pakialam na diyan sa kontraktor, kahit si Ino. Gawin nyo lang please, ganun ho kami magsalita. Halimbawa dito sa Salman, yung pumping station na matagal ko na, kahit sino, kayo na pong baala, gawin nyo lang kasi kawawa po ang ating mga kababayan dito, sila po yung napeperwisyo. So ganun po kami makipag-usap, no? Pag kinakailangan, lalo na even during budget hearings, kasi minsan budget hearings, doon tayo nakipag-usap sa mga heads of agencies, ganun ang aming linya. Magawa lang ay magiging masaya na kami dahil yan po ay pangako namin. Kapag ako lalo na, alam mo naman, Bok Jerry, pag umikot ako, minsan personal ko nakikita ay nakakausap yung mga yung mga local officials, iba't officials. Pag ako ay nagmomotor, kinakausap ko na rin sila, giikot ako, kaya nakakahiya naman na wala akong maibigay sa kanila o may offer kapag sila po yung nagre-request. Sabi ko, susubukan natin. Kapag na-approvean, syempre, malaking bagay na sa akin yung fulfillment na sa amin. Halimbawa po, sandali na, Katonying, Bok Jerry, yung pong malaking ospital po sa Isabela, yung Southern Isabela Medical Center, napakalaki yun, no? Yung PJ Garcia po sa Nueva Ecija na napakalaki, ng chairman ng Committee on Health, naglagay tayo 400 million. Yung sa Galyares po, sa Bohol, napakalaki, halos 2 billion na every year ho yan. Proud ho ako dahil ako po ang nag-introduce ng amendments at wala ho ako hindi ko nakausap ang sino mang kontraktor ng mga malalaking ospital na yan. Opo. Last na lang po. Totoo po ba na nagkaroon ng caucus kahapon at nagkalabas na samaan ng loob kay Senator Ping, yung the manner how he mentioned about these insertions, yung 100 billion insertions? Well, siyempre, kailangan natural kasi parang ang lumabas talaga. Kung babasahin yung headlines, parang siyempre hindi naman naintindihan ng lahat ng tao yung budget process. Pag sinabi mo kasi insertions ngayon, ang akala ng tao parang binulsa mo na sa iyo yun. Hindi po, no? Sinabi ni Senator Lacson na sinasabi niya, kina-qualify po niya, no? Kinorek niya na hindi lahat ay meron na siyang correction na not all amendments are bad. So, siyempre, nasira ang buong Senado. Ang sa akin po, nalulungkot ako sa takbo sa totoo lang po, I have to be honest. Muntik na rin po kung nag-isip na umalis sa majority kasi parang kung ganito ang direksyon, sinusunog na natin ang sariling bahay natin, ating colleagues, napapabayaan natin, nakakalimutan natin yung mga tunay na salarin. No? Yung modus na ginawa ng Lasaldico, ng mga kontraktor at iba pa, parang nawawala, nakapokus sa Senado kung sino yung susunod na babanggitin. So, sana po ay maging mas maayos ngayon dahil masyado na mainit. Kinakailangan merong resulta ito. Pero wag naman ho sanang sunugin ang ating institusyon dahil hindi naman ho lahat, no? Kaya nga sabi ko, inamin ko nyo, not all. I think all senators have amendments pero hindi ho lahat masama yan. It's all for advocacy. Senator Pia Cayetano, bawa sa higher education, kami po sa health, hindi ho masama ho yan. Inamin po natin that it's a part of our job. Senator J.B. Ejercito, maraming salamat po sa inyong oras at magandang umaga po. Yun po yung interview ng 2x2 with Katunying and Jerry Baha, mga kababayan, sa DCRH kay Senator J.B. Ejercito. I hope na maliwanag na po sa inyo yung kanilang mga natalakay sa panayam na ito, pero meron po akong gustong i-recap lang po sa inyo, mga kababayan, para lalong luminaw po yung naging usapan. Ang una po, mga kababayan, hindi po ba't natigil yung investigasyon sa Blue Ribbon, mga kababayan? At naitanong kanina at sumagot din si Senator JB na tila baga naiiba yung tinutumbok na direksyon. Ibig sabihin, lumilihis na doon sa tunay at totoong direksyon ng investigasyon, mga kababayan. Sabi niya kanina, nalulungkot siya. Kasi nga naman, ang dati, mga kababayan, noong lumabas po itong mga mag-asawang Diskaya, ang nabanggit, mga congressman, mga kababayan. Ang nabanggit, si Saldico, 17 congressman,
at nabanggit na rin yung pangalan ni Martin Romualdez. Ngayon, mga kababayan, nadala sa Senado. Medyo inilihis nila yung tinutumbok ng investigasyon, mga kababayan. Iniwas nila. Napansin nyo naman po siguro yan. Itong si Senator JB Ejercito, mga kababayan, may paninindigan din po ito. Yun ang isa sa mga dapat nating mapansin doon. At ang may kagagawan nito, mga kababayan, alam nyo na kung sino. Matatalino na po ang mga Pilipino, lalo na yung mga kababayan natin na laging nakatutok, sumusubaybay sa isinasagawang hearing. Alam na alam yan kung sino po ang nagmamanyubra dyan sa pagdinig sa Blue Ribbon, mga kababayan. Pangatlo, mga kababayan, dalawa na yung nabanggit natin, yung Blue Ribbon tsaka direction ng investigasyon. Pangatlo, yung nabanggit. Eto ang sabi kasi ni Senator Ping Lacson, itong si Senator Ping Lacson, kung napapansin nyo, mahilig itong magpa-interview . Parang showbiz ito . Kaya nga, binanatan siya ni Senator Rodante Marcoleta noong kahapon sa privilege speech kasi magaling magpasaring ito, mga kababayan. Sinisira niya yung kapwa niya senador. Sa halip na magtulungan sila at magmalasakitan, sila pa itong nag-aaway-away katulad nga po ng laman ng talumpati ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Hindi dapat tayo nag-aaway-away. Itong si Senator Ping Lacson, mga kababayan, kung napapansin nyo, siya lang ang nagiging laman ng balita, social media, mga mainstream media, yung kanyang mga sinasabi, hindi nyo man napapansin yon. Pati itong mga mainstream media ay namamanyubra na rin, mga kababayan. Karamihan, hindi naman po lahat. Karamihan po sa mga mainstream media ay bayad, mga kababayan, katulad ng sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Ito, mga kababayan, sabi ni Senator Ping Lacson, almost all senator ay mayroong insertion. Dito, nagtapat si Senator JB Ejercito, hindi anya almost all. Sabi ni Senator JB Ejercito, all senators mayroong insertion. Napapasama lang yan, sabi niya, kasi nga pag narinig yung salitang insertion, dahil nga dito sa mga anomalya sa flood control, nagiging masama na. Ang ibang katawagan daw dyan, mga kababayan, ay amendments. At hindi naman daw po masama yan. Nagiging masama lang kapag ginagamit ito sa hindi tama, mga kababayan. At ang susunod, mga kababayan, yung eto naman, napansin nyo po yung tanong ni Ka Jerry Baha. Magkano? Sino ba nagtanong doon? Si Katunying ba o si Ka Jerry? O kahit sino sa kanila. Magkano? Ang daming sinabi si Senator JB, sa lahat ng mga sinabi niya na pagkahaba-haba, hindi niya nasagot kung magkano, mga kababayan. Oo, yun pa ang isa. Tinanong din kung tumanggap ng insertion, mga kababayan. Napakarami din na sinagot si Senator JB. Ang daming sinabi, pero hindi niya direkta ang sinagot na wala siyang tinanggap. Basta ang sinabi niya, basta't sinabi namin gawin nila, wala na kaming pakialam dyan. Ganun lang sinasabi ni Senator JB, mga kababayan. At ang pinakahuli, mga kababayan, dahil nga po dito sa interview o kaya nagmula kay Senator Ping Lacson na lahat ng mga senador ay may insertion, nagkaroon ng samaan ng loob itong mga senador at kanilang pinagkakaisaan itong si Senator Ping Lacson. Sinisira niya talaga, mga kababayan, ang imahe ng Senado. Oo. Kaya nga kung napansin nyo, mga kababayan, I have to be honest, sabi nga ni Senator JB, muntik na akong umalis sa majority
Ano ibig sabihin nun ng mga kababayan? Itong si Senator JB, nag-iisip-isip na rin to. Oo, mga kababayan. Baka mamaya nasa minority na ito dahil nga dito sa estilo nitong dalawa, si Senator Ping Lacson at saka ni Tito Soto, mga kababayan. Ano po kasi ito Oo, yun mga kababayan, I hope na maliwanag po sa inyo at napanood naman na po natin. Sana po ay nagustuhan nyo po yung video. Kung nagustuhan nyo naman po, paki-like naman. At yung mga bago na ngayon lang po nasilip, nakapasyal sa ating munting channel, paki-subscribe na rin, paki-share, mag-comment naman po kayo kung ano po naging obserbasyon ninyo sa bidyong ito na napanood natin. At muli po, lagi po kaming bumabati po sa inyo mga kababayan. Saan man po kayo naroroon, nasaan man po kayo, ano man po ang inyong ginagawa, lalo na po doon sa mga kababayan naming laging nakatutok sa ating programa, sa mga kapatid po namin na nasa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng daigdig na nagtitiyaga na nanonood sa atin. Lagi naming sinasabi, lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.